Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, samahan niyo po inyong lingkod. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pinost ni retired Major General Romeo Pocis mga kababayan. Ito pong komento niya po at pahayag at pinost po sa social media. Ito po mga kababayan, basahin po natin at komentuhan po natin mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito po yung nakarang araw pa po ito. Ito po mga kababayan, ayon po kay retired Major General, mga kababayan, kay Major General Pocis, ayan po, ayon po sa kanya, basahin po natin. Kung pisikal na anyo ang pagbabasihan kina BBM, Martin at Sara, madaling matutukoy kung sino ang lubhang apektado sa lahat ng kaguluhang ito. Gumagana na ba ang karma? Aba! Mga kababayan, nakita niyo po, okay ito si General ha. Nakita niyo po, sabi ni Major General, di ba? Kung physical na anyo ang pagbabasihan kina BBM, Martin at Sara, madaling matutukoy kung sino ang lubhang apektado sa lahat ng kaguluhang ito. Gumagana na ba ang karma? Paano po kasi mga kababayan? Nabunyag po kasi, hindi po ba? Ang mga pinaggagawa po nila ay nabunyag. Hindi po ba? Nabunyag lahat. Kahit po itong kahit po itong broadcaster na si Ronnie Ramos, mga kababayan, meron din po siyang alam Pakinggan po natin si Ronnie Ramos, mga kababayan. Ito po yung sinasabi niya kung paano po ang ginagawa nilang pagpapabagsak, mga kababayan. Kaya nabunyag po lahat ang ginagawa nila, korupsyon at pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Umpisahan po natin dito kay Ronnie Ramos, mga kababayan. Pakinggan po natin si Ronnie Ramos. Ganong kaswapang. 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin na buwisit na siya kasi nga ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya para lamang pag-usapan ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. Sabi niya, 4 months matapos manumpa black propaganda operation against Dutertes. Initial budget 400M. Demonyo, sabi niya, Oo, at kasama ako sa meeting. Ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China, at pandemic corruption at iba pa. Yan. Yun ang kanilang goal. Sinasabi sino? Yes, mga tao ni Tambi. Abante Who is Tambi? Ba si Tambaluslos? Abante Pilipinas. Yun. Siyempre, hindi gagawa yan ng hakbang na hindi alam ni Baby. Sino si Baby? Baby M. Abante Pilipinas. Yan po mga tambay, isa po yan. Sa natuklasan din po yan. At yan po ay marami na po nagpatotoo, mga kababayan. Hindi po ba? At yung galit din po ng ating Vice President, mga kababayan, hindi po ba? Ang ating Vice President ay talaga pong yung galit po sa kanila ay lalong-lalo po sa korupsyon na ginawa po nila. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President kung paano po sila pagmumurahin sa ginawa po nila na pagnanakaw sa pera natin sa ating buwis. Ito po mga kababayan, kung gaano po sila kaswapang at katalamak ayon sa Vice President. Kaya po pinagmumura po silang lahat. Ayan po, umpisahan po natin. Nagalit na galit po ang ating Vice President. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo pa! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas? Na
na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Iom-om ni Lisa Marcos o BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Yan po mga tambay, ang galit po ng Vice President sa mga hayop na yan umano. Sa sobra pong gahaman sa pera ng taong bayan, mga kababayan. Paano ka hindi papayat? yung Pangulo nga, ang sabi nila mga kababayan, hindi na raw pumatae. Di ba? At napakarami po kasi nagdarasal. Mga kababayan, hindi lang po si Cara David ang nagdadasal. Di po ba? Hindi lang po si Cara David ang nagdadasal, mga kababayan, sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Hindi lang po si Cara David ang nagwi-wish. Mga kababayan, milyong Pilipino kasama ng ating mga kababayan na OFW na nagdarasal din po katulad ni Cara David. Kaya nga po mga kababayan, ano po sabi ni General Pokis? Mga kababayan, hindi kaya gumagana na ba ang karma nila? Dahil nabunyag po lahat ang mga sikreto na mahigit 3 taon nilang pinagagawa. Napilit po nilang ibinibintang sa pamilya Duterte para mapagtakpan ang kahayupan nilang ginawa, pagnanakaw at pamumulitika sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga sinasabi ni General Pokis, gumagana na ba ang karma nila? At kung physical na anyo ang pagbabasihan, pag nakita nyo ang si Bonget na tinatawag na bangag ng kanya ate, at makita nyo ngayon si Tambi na tinatawag na tambaluslos ng Vice President, ay ibang-iba na po. Malaki na po ang pagkakaiba. Mula po nung sila po ay hindi pa natutuklasan ang ginawa po nilang mga pagnanakaw umano at grabing pamumulitika. Hindi po ba? Ibang-iba na po sila ngayon. At syempre po, nahandun din po syempre yung takot. Dahil pag nawala po sila sa posisyon, kung ano po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, na kidnapping pa ang ginawa. Pero pag sa kanila na po, hindi po kidnapping ang gagawin. Patong-patong po na ebidensya na ginawa nilang pagnanakaw umano. Ebidensya, mga kababayan. Napakaraming ebidensya. Hindi po ba? Lalong-lalo po pag nabuksan ang mga libro nila. At siyempre po yung GAA. Hindi po ba? Yung ating national budget. Madali pong i-audit yan kung sino-sino at gaano kalalaki ang napuntahan na bawat opisina ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng inyong tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po patuloy po tayong manalangin at magdasal
na maingatan po tayong lahat at ang pamilya Duterte na mailayo po tayo sa kapahamakan. Ganon din po ang Vice President na sana po laging maingatan siya sa kapahamakan. At ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at malayo po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo, mga kababayan, at sa mga subscribers po natin at sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, Gayat Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po, mga kabayan, at ingatan po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Muli po, mga kababayan, ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.